Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagpaparami ng Euphorbia milli. Ang Euphorbia milli ay tinatawag din na crown of thorns dahil naniniwala ang ilan na ito yung ginawang korona nung ipako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Itong Euphorbia milli na ito ay binili ko sa halagang 450 pesos. Mataba ang mga sanga nito. I think ito yung mga hybrid na klase ng Euphorbia milli. So, makikita nyo yung bulaklak niya, colorful, combination ng red and pink. Isa nagiging red and light pink or red and peach. Kaya maganda. Sa pagpaparami ng Euphorbia milli na to, tatanggalin natin yung may mga conflicts. Katulad nito, yung maliit na sanga, may conflict siya dun sa malaking sanga ng ating Euphorbia milli. Then itong maliit na ito, hindi siya pwedeng lumaki kasi may conflict din siya dun sa ating malaking sanga. Ito rin, may conflict din siya dito naman sa sanga na ito, kaya hindi natin siya pwedeng palakihin talaga kasi magkakabanggaan sila. At ito rin, ayan, may conflict siya naman dito sa mas mababa na sanga. Kaya puputulin natin yung may mga conflicts katulad nito at yan yung ating itatanim. Gagamit tayo ng pruning scissor at isa-isa natin tatanggalan yung mga may conflicts. Medyo madakta ang mga Euphorbia millis. Kaya kung sensitive yung skin nyo, mas maganda kung gagamit kayo ng gloves kasi baka matulungan kayo na dakta ng Euphorbia milli. Ito na siya. Pagkagupit natin dito, hindi natin kaagad-agad itatanim ito. Patutuyuin pa natin ito siguro mga 3 days to 1 week. At huwag kayong mag-alala dahil mahaba ang buhay ng mga Euphorbia millis. Hindi siya malalanta kahit na i-stock muna natin siya ng 3 to 7 days bago natin itanim. Tapos ito, may napansin ako, siguro nabaling sanga ito, inugatan na lang. Tanggalin na rin natin, itatanim na rin natin ito. Ito pwede na natin itanim ito kahit hindi na natin patuyuin yung, kasi wala naman siyang cut. Then tuloy natin yung pagputol sa branch na ating itatanim o pag-prune dun sa sanga. Ito, may conflict siya dito, kaya tatanggalin natin ito. Mas magandang tinitira yung mga sanga na mas malapit sa ibaba or sa base ng ating halaman. Kasi mas stable sila pag lumaki. Hindi katulad nitong mga nasa branches na. Pag lumaki ito, pag humangin, magsisway yung ating halaman. Kaya mas maganda yung mga mas mababa na branch ang ating itinitira. Ito, may conflict din ito sa main branch niya, kaya hindi natin mapapalaki ito. Dahil may conflict sila, yun yung mga tinatanggal natin. Ngayon pa nga lang kakasabit-sabit na yung mga dahon niya sa main branch ng ating Euphorbia milli. Then hanap ulit tayo. Ito sa ilalim, meron pa rin. Yan, ito yung mga itatanim natin. Siya nga pala, kung bago ka dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Madami pa akong mga videos na ilalabas tungkol sa paghahalaman at iba-ibang mga bagay. Ito, may conflict ito dito sa ibaba, kaya tatanggalin natin yung mas mataas na branch at yun ang itatanim natin. Ayan, ginipit natin. Madali lang patubuin itong mga Euphorbia milli. Basta tinanim mo sila, stable sila dun sa paso. In few months talagang magkakaugad sila. Ito rin, may conflict dun sa main branch natin. Tinatawag natin na main branch yung mga malalaking branches na stable na, yung malalaki na. At yung mga maliliit, yun yung mga ginugupit natin. Ayun, makikita nyo yung mga white spot na yon. Doon natin ginupit yung mga branches na itatanim natin. Pinapayo ko lang sa inyo, huwag kayong gugupit doon sa main branch natin katulad nito. Nung nabili ko ito, may gumupit na dito Ang pangit tingnan nyo. At pati doon sa ilalim, meron din. Ito, ang laki ng uka niya. Kasi sa main branch nila gumupit, kaya nabulok yung gitna. Hindi magandang tingnan. So sana magsilbing aral sa inyo ito, huwag kayong gugupit ng main branch
At yung mga sangang maliliit lang o yung sangang sumisibol, yun lang yung ating gugupitin para magandang tingnan natin yung Euphorbia milli. Then gumupit din tayo dito sa red na Euphorbia milli natin para itanim na rin natin. Pinro na natin siya para gumanda yung tubo. Then madami pa siyang maliliit na mga bagong sibol. Palalakihin pa natin sila ng konti bago natin tanggalin yung iba. Ang tamang pamamaraan ng pag-prune natin ng ating Euphorbia milli ay yung paggupit dun sa kanto kung saan tumubo yung maliliit na sanga ng Euphorbia milli. Katulad nito, palalakihin natin ng konti ito. Then paggupit natin dun sa pinakakanto o corner natin gugupitin yung mga yan. Then ito, ang daming mga tubo. Palalakihin pa natin yung mga ilan dyan. Then pagka nagkaroon sila ng conflict dun sa main branch or dun sa mga ibang branches, yun yung tatanggalin natin para maging maganda yung pagtubo niya at pagyabong ng ating Euphorbia milli. Tapos natin gupitin yung mga sanga ng ating Euphorbia milli, ilalagay natin sila sa isang lalagyan. Iwanan natin sila dito siguro mga 3 hanggang 7 araw kung saan para matuyo yung lugar kung saan natin sila ginupit. Tanggalin na rin natin sila ng ilang dahon para yung pinagtanggalan natin matuyo na rin. Siguro magtatanong kayo kung ba't pa natin patutuyuin yung sugat o yung pinagupitan natin ng halaman. Ito kasing Euphorbia milli, pag tinanim natin nang hindi natin pinatuyo, madali silang mabulok pag nababad sila sa tubig. Kasi ma-absorb nung halaman o nung branch yung sobrang tubig. At mabilis silang mabulok pagka ganon. Kaya pinapatuyo muna natin para magkakalyo para hindi kaagad nakaka-penetrate yung tubig dun sa ating halaman. Isa sa mga paborito kong halaman itong Euphorbia milli kasi napakadaling alagaan. Hindi sila maselan sa tubig, kahit once a week mo lang silang diligin, nakaka-survive sila. Then naobserbahan ko ngayong tagulan kahit nabababad sila sa tubig, okay lang din, hindi naman sila namamatay. Mas mabilis dumami yung mga dahon nila pagka yung nauulanan sila. So ibig sabihin talagang madaling alagaan itong mga Euphorbia milli. Nagungulekta ako ng Euphorbia milli pag may nakita akong nagbebenta at wala pa akong ganong klase, binibili ko kaagad. Kasi nga na-amaze ako, nagagandahan ako sa Euphorbia milli. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap na rin yung bell para sa mga bagong videos ko ma-inform ka at marami kang matututunan. Then kung isang ito may ugat na, pwede na natin siyang agad-agad itanim. Hindi na natin kailangan maghintay pa ng 3 to 7 days bago natin itanim ito. Then after 3 days, natuyo na kaagad yung ating Euphorbia milli, siguro dahil mainit din ang panahon. Kaya tingin ko pwede na nating itanim ito. Ito na yung ating Euphorbia milli. Papansin mo naman pag tuyo na siya, pag ginawakan mo yung sugat kung saan sila ginupit, dry na dry na. Gusto natin tuyo ito para hindi kaagad ma-penetrate ng tubig, dahil pag kasi madali silang ma-penetrate o pag sariwa pa yung sugat nila, mabilis sila mabulok pag tinanim natin. So tamang-tama ito, pwede na nating itanim. Nakagupit tayo ng siyam na Euphorbia milli na sanga. So nagprepare na rin tayo ng siyam na paso kung saan doon natin sila itatanim. Ito yung paso natin, may mga butas na rin sila. Importante na may butas para may lalabasan ng tubig. Then lalagyan ko lang ng mga ginupit-gupit na dahon sa ilalim. Usually ito mga dahon ng santol saka dahon ng duhat na nagkakalaglag dito sa bakuran. Ginugupit-gupit ko lang para magsilbi na rin as organic material na pataba para sa mga halaman. So isa-set aside ko lang tong mga Euphorbia milli natin bago natin sila itanim. Yung gagamitin nating lupa dito ay yung ordinaryong lupa lang, yung mga nakukuha natin sa bundok. Kulay red or brown na lupa, then hinaluan lang natin ng ipa. Ito para hindi siya ganun ka-compact, para mas mabilis tumubo yung ugat. Hindi ganun ka-compact pag solid na lupa lang yung gagamitin natin, kaya natin hinahaluan ng ipa. Pwede yung ipa
pwede rin yung wood shavings para mag-serve na rin as pataba sa ating mga halaman. So lalagyan na natin ito ng kalahati para pagtatanim natin ng ating Euphorbia mili, dadagdagan na lang natin. Yan, lagyan na natin. Halos kalahati na. Then saka natin itatanim yung ating Euphorbia mili. I-center lang natin, then dagdagan na natin ng lupa. Yung ibang Euphorbia mili natin sobrang iiksi, so hindi masyadong malalim ang magiging pagkakabaon nila sa lupa, kaya ingatan na lang natin na huwag magalaw dahil mas mabilis magugat ang mga halaman pag stable sila sa lupa. Pag hindi sila nagagalaw, hindi sila nadidisturb, doon sila mabilis magugat. Kaya eto, tinanim na natin yung isa. Then yung ibang paso natin, nilagyan na natin ng mga lupa para mabilis yung pagtatanim natin. Sa lupa, wala naman ako masyadong nire-recommend na ibang gamitin. Pwede rin gumamit ng loam soil kung meron ka. Pero yung sa akin kasi, hindi naman masyalan itong mga Euphorbia milis. Kaya ganitong klase ng lupa lang yung ginagamit ko. Ang obserbahan ko dito sa mga Euphorbia mili, merong mga buwan na talagang sobrang bagal nilang lumaki, sobrang bagal nilang tumubo. Pero nung sumapit yung tag-ulan, ang bilis nilang lumaki. Ang bilis nilang tubuan ng dahon. At yung pamumulaklak nila, kahit all year round, meron silang bulaklak. Nagbabago lang yung kulay nito sa panahon. Nagiging mapusyaw pag medyo maulan. Pero dire-diretso yung bulaklak nila, kahit isang buong taon may bulaklak sila. Then idire-diretso lang natin yung pagtatanim hanggang maitanim na natin lahat ng ating Euphorbia milis. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para pag may mga bagong videos ako, ma-inform ka. Then itatanim na rin natin yung mga sanga na ginupit natin doon sa red Euphorbia mili natin. 5 ito, so nag-prepare na din tayo ng 5 paso para dito sa mga red Euphorbia milis natin. Gumamit tayo ng red na paso dito para na-identify natin kung ano yung variety ng mga Euphorbia milis natin. Kasi pag wala pa silang bulaklak, hindi naman natin alam na kung anong kulay ng bulaklak nito, since halos magkakamukha naman sila. Kaya ganun din yung proseso na gagawin natin. Nilagyan na natin ng kalahating lupa, then dinadagdagan na lang natin para mabilis yung pagtatanim natin. Tanim lang natin lahat ito, then didiligan natin ng mga Euphorbia milis natin para mas kumapit yung lupa sa halaman, para mas stable yung mga tinanim natin at magkaugat sila kaagad. Ito na yung pang-5 natin, sobrang liit niya, pero yung survival rate nito mataas na rin kahit maliliit sila. Ayan. Then pwede na nating diligan. Sa pagdilig, gagamit tayo ng manual na water sprayer para mahina lang yung dilig natin, since yung ibang Euphorbia milis natin sobrang liliit, para hindi sila magtumba. Ayan, parang mist lang, mahina lang para hindi nagagalaw yung pinakapuno nila. Then pagkatilig nito, isa-set aside natin ito dun sa area na hindi sila masyadong magagalaw para magkaugat sila. Mas mabilis kasi silang magugat pag hindi sila na-disturb, hinahayaan lang natin doon. Pwede yung morning sun sa kanila o kahit liwanag lang, kahit walang araw, okay lang din since wala pa naman silang mga ugat. Then maghihintay tayo ng mga ilang buwan para magkaugat sila. Pag napapansin mo na tinutubuan na sila ng mga bagong dahon, nagbubulong na sila, yun yung sign na nagkakaugat na sila. Ito, after few months, makikita mo medyo lumaki na yung iba,
Then yung dahon, tumubo na yung mga bagong dahon. Ayan, yung isa nagkakasanga na rin. Ayan yung mga senyales na nagkaugat na sila. Then meron pa dito, mas tumaas na siya. Magandang sign yan. Then yung iba nating halaman, pinamigay na natin. Since may mga kaibigan tayo naghahalaman din, pag nakagusto sila ng ilan sa mga halaman natin, binibigyan naman natin sila. Hanggang dito na lang at sana nag-subscribe ka at tinap mo yung bell para mapanood mo yung mga videos na ilalabas ko pa. Maraming salamat!